everyone! Welcome back to my channel. At saka medyo matagal na nawala ng video ang inyong kababayan dahil medyo na busy ang life. Ito sa Pakistan. Kaya naman ngayong araw na ito ay itatry kong gumawa ng video para sagutin ang tanong na ito. So gusto ko lang sagutin yung isang tanong ng ating kababayan about sa mahirap ba buhay dito sa Pakistan. Kung ibabase natin ang kasalukuyang status o kalagayan ng ekonomiya ng bansa, opo, masasabi nating mahirap nga ang bansang Pakistan. At kung ikukumpara naman natin ang ekonomiya ng Pilipinas at ng Pakistan, mas mayaman po ang Pilipinas kaysa Pakistan. Ito po ang isang halimbawa. Ang 1 peso ng Pilipinas ay almost 5 rupees ng Pakistan. So sa value pa lamang ng currency ay masasabi na nating mas mayaman ang Pilipinas sa Pakistan. Mas mayaman rin ang mga kapitbahay nila o ilang kapitbahay nilang bansa kaysa Pakistan, katulad halimbawa ng India at China. Kaya naman sa diretsahang sagot, opo, Pakistan ay isa sa mahirap na bansa sa Asia. Pero bilang isang Pilipina na nakatira dito sa Pakistan at nakapag-asawa ng isang Pakistani, mayroon akong natuklasan o naobserbahan. Ito ang mga gusto kong i-share sa inyo para naman magkaroon kayo ng kaalaman kung ano ba talaga ang buhay dito sa Pakistan. Bago tayo magpatuloy, gusto ko rin sabihin sa inyo na ang bawat isa o ang bawat nakatira dito sa Pakistan ay may iba't ibang experiences. At ang mga experiences na ito ay nakalalay sa lugar, pamilya at klase ng buhay ng ating asawa o mapapangasawa. O mahirap nga po ang bansang Pakistan. Ang bansa ay mahirap, lalo na kung titingnan natin at susuriin ang status o kalagayan ng kanilang ekonomiya. Pero napakarami pong mayayamang tao dito sa Pakistan. O sabihin na nating mayaman ang mga tao sa Pakistan. Kahit pa nga sabihin natin na marami din ang mahihirap. Opo, given na yan. Napakarami ding mahihirap dito sa Pakistan. O ito ang isang bagay na naobserbahan ko at isang katotohanan. Napakarami o mas maraming babae ang hindi nagtatrabaho dito sa Pakistan. Pero nabubuhay sila ng maayos o nabubuhay sa karangyaan. Lalong-lalo na yung mga bibilang sa mga maimpluwensya at mayayamang pamilya. Kung ikukumpara natin, although mahirap yung bansa nila, kumpara doon sa mayayamang bansa, pero yung mayayamang bansa, lalaki at babae ay nagtatrabaho. Dito sa Pakistan, mahirap ang bansa, pero karamihan o halos lahat ng nagtatrabaho ay lalaki lamang. At ang mga babae ay nasa bahay lamang at nakadepende sa financial support ng kanilang asawa, ama, kapatid na lalaki o kamag-anak na lalaki na handang tumulong o mag-provide sa kanila ng kanilang mga pangangailangang financial. Although sa modernong lipunan, halimbawa yung mga nakatira sa bayan ng Karachi, Islamabad o malalaking bayan, marami ng mga babae ang nagtatrabaho at nakapag-aral na rin. Pero kung ikukumpara natin ito sa bilang ng populasyon ng mga babae na hindi nagtatrabaho, sila ay napakaliit, parte lamang ng kababaihan sa kanilang populasyon. Yun nga, katulad ng sinabi ko, kahit na hindi sila kumikita ng sarili nilang pera, hindi sila nagtatrabaho, pero nabubuhay sila. Bibili nila ang kanilang gusto. Pagdating sa mga kasuotan, alahas, lalong-lalo na mga alahas o mga personal na kagamitan, kain at magagandang tahanan o sasakyan. Ay para doon sa mga taong o babaeng nakapag-asawa o may pamilyang mayayaman o may kakayanang ibigay sa kanila o suportahan sila sa mga financial nilang pangangailangan. Katulad nga ng sinabi ko, kung may mayaman, mayroon ding mahihirap. Syempre, yung mga mahihirap ay may mga babaeng nagtatrabaho para tulungan ang kanilang pamilya o suportahan ang kanilang pamilya sa kanilang mga pangangailangang financial, lalong-lalo na pagdating sa tahanan, kasuotan at pangangailangang personal. Mga babaeng hindi kayang suportahan ng mga lalaking membro ng pamilya ay nagtatrabaho bilang katulong kung anumang klase ng trabaho na pupwede ang mga babae. Pangasabihin natin na limitado ang oportunidad ng mga babaeng Pakistani o kung sino mang babae ang nandito para magkaroon ng trabaho sa lipunan. Dito sa Pakistan, naobserbahan ko din na dahil nga napaka-supportive or family-oriented sila, napansin kong hindi nawawala sa kanila yung pagtutulungan ng magkakapatid o kamag-anak. So yung kaugalian kung sino ang mayroon ay kakayanang financial ay siyang tumutulong doon sa mga membro ng pamilyang walang kakayanan o walang pinagkakakitaan. Lalo na nga yung lifestyle nila o family lifestyle nila ay very intact. Yun bang lagi silang magkakasama kahit na sila ay may mga asawa na o mayroon ng sariling pamilya. At ito na nga yung tinatawag nating living with in-laws.
Though napakalaki pa ring issue ang ah, usaping living with in-laws. Hindi natin yan pag-uusapan dito. At dahil ang pinag-uusapan natin ay kung mahirap ba ang buhay o mahirap ba ang Pakistan. Ang pag-usapan natin, yung magiging buhay o buhay natin dito sa Pakistan kung sakali mang tayo ay mag-aasawa o nakapag-asawa na ng Pakistani. Dahil nga katulad ng sinabi ko na ang Pakistan ay isa sa mahirap na bansa sa Asia, ay may idea ka na, umaaring masabi mo na, ay ayaw ko pala dyan sa Pakistan kasi mahirap na bansa. Maghihirap lamang o magiging mahirap lamang ang buhay ko kung mag-aasawa ko ng isang Pakistani. First of all, I am not discouraging o I am discouraging you o coming here o magdesisyong pumunta o tumira dito sa Pakistan. Ganito po kasi yun. Kahit nasabihin natin na mahirap ang isang bansa katulad ng Pakistan, hindi naman natin masasabi na magiging mahirap din yung buhay mo mismo kung sakali mang tumira ka o nakatira ka na dito sa Pakistan. Tulad nga ng mga nabanggit ko na, may mahirap at marami ding mayayaman. So saan ba nakadepende yung pagiging maayos o pagiging mahirap o mayaman o may kaya para mamuhay dito sa Pakistan? Dahil nga kadalasan yung mga nakakapag-asawa ng Pakistani pagdating dito ay hindi na pinagtatrabaho ng kanilang mga asawa. Ibihira ang mga Pakistaning nakapag-asawa ng Pilipina na pinapayagang magtrabaho ang kanilang asawa bilang domestic helper o anumang klase ng trabaho na pwede sila dito sa Pakistan. Bakit nga ba hindi pinapayagan? Marami pong rason. Kung nanonood kayo ng mga videos ko, sa mga nakaraang videos ko ay nabanggit ko na kung ano yung mga dahilan kung bakit maraming mga Pakistani na hindi na pinapayagang magtrabaho ang kanilang mga asawa pagdating dito sa Pakistan. Dahil sa kultura ng relihiyon, customs and traditions, lipunang kinabibilangan nila, ay maraming babaeng once na nag-asawa na ay hindi na pinapayagan ng kanilang mga asawang magtrabaho, lalo na kung ang lalaki ay may kakayanang buhayin ang kanyang asawa at ang kanyang magiging pamilya. O in short, ang magiging katayuan mo sa buhay na maging mahirap at mayaman ay nakadepende sa iyong mapapangasawa. Kaya kung ikaw ay mag-aasawa pa lamang o kung may asawa na sa ibang bansa, siguraduhin na pagpunta nyo dito o kung magdidesisyon na kayong mag-for good dito sa Pakistan, ay siguraduhin financially stable kayo. May kakayanan ang magiging asawa mo o asawa mo na buhayin ang kanyang sariling pamilya. Hindi na nangangailangan ng iyong suporta pagdating sa pera. Kaya ilagay natin sa ating isipan na kahit na mahirap ang bansang Pakistan, ibig sabihin ay magiging mahirap din ang buhay mo kung sakaling tumira ka dito sa Pakistan. Ang lahat ng yan ay nakadepende sa ating magiging asawa o asawa na mismo. At mas maganda kung tayo ay hahayaan ng ating magiging asawa o asawa na kumita ng sarili nating pera para makatulong sa ating mga financial na pangangailangan o pangangailangan ng ating pamilya. Bago natin tapusin ang video na ito, ay gusto ko ring ipaalam sa inyo na dito sa Pakistan ay hindi katulad sa ibang bansa. Maraming oportunidad para sa mga babae na magkaroon ng trabaho. Dito po sa Pakistan, limited po ang oportunidad ng mga babae na magkaroon ng trabaho o kumita sa maraming paraan, katulad ng sa Pilipinas. Kapag masipag ka at madiskarte sa buhay, pwede kang kumita kahit ikaw ay nasa bahay lamang. Ganon din po dito, yun nga lamang, limited. Kailangan may special skills ka talaga para kumita kahit na nasa bahay ka lamang. Remember, Pakistan is an Islamic country. At dahil nga Islamic country siya, bihira o limited ang oportunidad ng mga babae na makalabas sa bahay o maghanap buhay sa labas ng kanilang tahanan. Ang walang personal assistance ng kanilang asawang lalaki or all-out support ng kanilang asawang lalaki sa kung anumang gusto nilang gawin para kumita. This is all for today and thank you so much for watching. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe.